So in this last chapter, we will cover the events of 7 period of Jesus' life. That includes his resurrection, appearance, and final ascension. So in the previous section, we saw the Jewish leader demanding and obtaining permission to post a guard at Jesus' tomb. So yun nga po, parang nagbayad sila na gwardiyahan yung tomb ni Jesus, di ba po? In order to prevent any tampering by his disciples. So we also learned that the female disciples intended to return to the grave after Sabbath in order to properly prepare Jesus' body for final rest. And we will tackle also the final 40 days. There are 3 main events that took place after the death and burial of Jesus. So each scene is described by several gospel writer. So ano yung 3 main events? So ito po, mag-umpisa tayo sa the resurrection. Number 140, the resurrection itself. In Matthew chapter 28, verse 2 to 4, dito po ay may account si Matthew na siya lang ang nagsabi nito that only Matthew described what actually took place before the women arrived that morning to find an empty grave. So, dito lang nakalagay din na that was a severe earthquake and this coincided with the descent of an angel. Hindi natin alam kung talagang sadyang dumating yung angel or hudyat na yon ng yung earthquake na yun ay yun na yung pagkabuhay na muli ng Panginoon. And then yung angel, sinabi dito that he rolled the stone away from the entrance and sat upon it. So yung pinakatakip ng tomb, mo po yung ano po doon, angel. So the soldiers guarding the tomb fainted. At yung mga nagbabantay, sobrang amazement nila nung nakita nila yung anghel that he rolled the stone. Uh, they almost died. Parang halos patay po sila. So the soldiers guarding the tomb fainted. So nahimatay sila. So the angel's appearance was lightning and his clothing was white. Was like lightning daw, parang kidlat. Kaya ito yung isang magandang illustration, yung hindi mo makita talaga yung mukha. And we're not told how Jesus left the tomb or if he said anything. Walang sinasabi po talaga sa Bible. Hindi, silent talaga si Jesus Christ nung kung paano siya nag-resurrect. Pero yung sa surroundings niya, yung tomb, paano na-open, ay naisulat po yon. And the only angel's appearance and the guard's reaction, so yun lang din yung sinabi. They fainted and did not see the Lord. Hindi nagpakita si Lord sa mga guard eh. He only showed himself only to the believers after his resurrection. And shoutout po sa mga naka-join ngayon sa Zoom natin. Pa-comment po kung saan po tayo ngayon naka-tune in. At I'm asking a favor na i-click po natin yung share button natin para mas marami pong makanood ng ating pong pag-aaral ngayon about the resurrection, appearance, and ascension of Jesus Christ. Next topic po natin is pang 141, the women find the empty tomb. So matatagpuan po ito sa Matthew 28 verse 1, Mark 16, 1 to 4, Luke 24 verse 1 to 3, and John 20 verse 1 to 4. So Mary Magdalene, Jesus Aunt Mary, Johanna, and others come to the tomb to finish the burial process. So ayan, Mary Magdalene at si Mary na auntie niya at saka si Johanna. Tatlo sila. Sila po yung naatasan or may burden na papahiran sana nila ng para tumagal yung pag-preserve ng katawan ni Jesus Christ. Pero dun nga, when they find it open and empty, nakita nila walang laman po yung tomb. By now, the soldiers have run back to the chief official. Nung nahimatay sila, siguro nung nahimasmasan, tumakbo sila ngayon sa mga chief officials. And Mary Magdalene immediately returned to tell the apostles, leaving the other woman alone at the graveyard o graveside. Si Mary lang tumakbo, mabilis siyang tumakbo.
Actually, itong resurrection na ito, isa ito sa pinaka mahirap talagang pagsunod-sunurin eh. Dahil napakaikli ng details or napakakonti ng details about this one. But we're so blessed kasi meron tayong nababasa na proof talaga na nag-resurrect si Jesus Christ. Unlike other religions, they don't believe that Jesus Christ resurrected. Especially yung religion ng Islam. They don't believe that Jesus died. Therefore, they don't believe also that Jesus was resurrected because hindi sila naniniwala na namatay si Jesus eh. At sabi nila may ipinalit lang doon sa tomb niya na kunwari patay. Ewan ko kung bakit ganun. But I heard from one imam, isang teacher yon ng Muslim, naniniwala siya na namatay si Jesus Christ. So, kahit sila ay meron ding mga conflict sa mga kanilang tagapagturo. Sa ika-142 or 142nd event natin, the angels speak to the women. So may dalawang naiwan, no? Tumakbo si Mary Magdalene. Yan. Nakalagay dito. Mary Magdalene immediately returned to tell the apostle. So ngayon, the women who remained see two angels. Nakita nila yung dalawang anghel and also became afraid. And they invite the woman to inspect the tomb. Sabi, tignan nyo, anong ini anong tini ano ang tawag doon? Parang anong pinagtataka nyo? So, tignan nyo. So, tumingin sila sa loob ng tomb. And tell them to go and tell the disciples that has taken place. So, all according to what was promised. Di ba? Yun ang sinasabi ni Jesus Christ that at the third day, He will be risen. So, they also tell the woman that Jesus has gone to Galilee in the north again to meet His disciples. So, these women also live with the intention of telling the disciples that the Lord has risen from the dead. Kaya maraming nagsasabi, ang unang preacher daw talaga ng gospel, yung complete gospel yung hanggang sa resurrection, ay si Jesus Christ daw ay namatay at nabuhay na muli ay mga babae. So, yan. Mababasa po ito sa Matthew 25, 5 to 7, Mark 16, 5 to 18, Luke 24, verse 4 to 8. Sa 143rd, yun nga, nung nasabi ngayon ni Mary Magdalene kay Peter, kay John, ay tumakbo agad sila with one nameless disciple. Hindi nakalagay dito yung nameless disciple, but I have a preaching about that nameless disciple na sumilip lang sa labas. Ito, nameless disciple. Walang sinabi sa Bible. So, Peter and one of the disciples sabi doon. Pero ang sabi nga nila, si John daw yon. Pero wala eh. Kung si John, tutukuyin talaga yung name niya if si John talaga. So ayan, nawala na yung audio natin. I'm sorry. Yun nga, nawawala nga talaga yung audio natin sa live stream. Sound check. Yan, nawawala po yung audio natin sa live streaming kaya pasensya. Okay na po, bumalik na po yung sound Pa-comment na lang po kung may sound na ulit tayo. Saan ba tayo nag-end na walang sound? Dito po kay dito na po kay Chan. So, let me read again. And nung si Mary Magdalene po ay tumakbo papunta sa disciples, may dalawang naiwan at yun yung naka-encounter ng dalawang angel. At sinabi nila, tell to the apostles or to the disciple. Pero nauna nang sinabi ni Mary at saka ni Mary kay Peter and John
together with one nameless disciple. So mababasa po ito sa Mark 16:11, Luke 24:12, John 20 verse 3 to 10. So Peter and John arrive at the tomb. 143rd event po ito. Now that the other women have left the scene to tell the apostles and disciples, Peter and John arrive. They have been told of the resurrection by Mary Magdalene. And while the others were skeptical, Peter and John have raced to the scene ahead of Mary, who is trailing behind. So John arrived first, but wait for Peter to go inside. So one said they see the linen wrappings on the ground and the towel used to cover his face rolled up in the corner. John says that once they saw the empty tomb. So they then believed and understood what Jesus had been telling them concerning his resurrection. Na parang doon nila nare-realize na totoo nga talaga yung sinasabi ni Jesus Christ na mabubuhay siya maguli. And ito na po yung appearances natin. So, 3 main event. Una yung resurrection, ikalawa yung appearance, and mamaya po ay yung ascension. So, sa appearances naman po, una siyang nag-appear kay Mary Magdalene. Mark chapter 16 verse 9, John chapter 20 verse 11 to 8. So, appearance number 1, 144th event to Mary Magdalene. So, appearance to Mary Magdalene. So, after Peter and John have seen the empty tomb and left, Mary Magdalene arrives once again at the scene. So, the Bible says that she does see 2 angels sitting in the tomb. Di ba, may dalawang nakipag-usap na angel sa dalawang babaeng naiwan, kay Mary na auntie ni Jesus Christ at kay Juana. At naabutan pa niya yon. And then, paglabas niya, nagpakita nga ngayon si Jesus Christ sa kanya. So the Bible says that she does see 2 angels sitting in the tomb who ask her why she is weeping. Bakit na umiiyak? Nabuhay na siya maguli. He is resurrected. So when she goes outside, she sees Jesus who she mistaken for the gardener at first. Akala niya hardinero. Nakita niyo po ba siya? So she asks him where they have taken the body. When Jesus speaks, she recognizes him and tries to cling to him. At nais niya talagang yumakap. Pero ang sabi niya, wag at hindi pa, I'm not yet glorified. So, but Jesus does not permit it. He sends her to tell the apostles of his resurrection and imminent ascension. Kaya, ayun na. Talagang iba na yung kagalakan ni Mary. No? Nung una, syempre, sinabi niya na wala yung tomb ni Jesus at marahil ay nabuhay nga siya muli, but yung evidence ay empty tomb lang, hindi si Jesus Christ mismo. But at this point, face-to-face talaga na nakita niya that Jesus Christ was risen. Amen? So, praise God. At second appearance niya, merong isang tinutukoy sa Matthew chapter 28, verse 8 to 10. So, the other woman na lang ang pangalan natin. So, magkaiba sila ng setting. Ito kasi, hinanap niya sa hardinero. Ito naman, ay naglumuhod doon sa paanan ni Jesus Christ. So, the other woman who have seen the angels and were en route to the city were now visited by the resurrected Christ while on their way. So, papunta pa lang sila sa syudad, doon naman sinalubong ni Jesus Christ itong dalawang babae na to. So, Matthew reports that when women took hold on his feet and worshiped him, and he told them what the angels had said. Sabi rin niya, go tell the disciples that he would meet them in Galilee. So, siya yung merong instruction na magkikita tayo sa Galilee. So siya yung nakatanggap ng instruction kay Jesus Christ. 146th event, the priests bribe the guards. Ito yung panahon na dahil nahimatay nga yung mga bantay or yung royal guards, and they reported to the chief priest, binribe naman sila. Ibig sabihin, sinuhulan at sinabi na ninakaw yung tomb or yung labi ni Jesus Christ, yung bangkay. So while all of this going on with Jesus' disciple, Matthew reports that the guards who had fainted at the appearance of angels have gone to their superiors to tell them what happened. So they're all in trouble since it was their duty to guard the tomb. So the Jewish leaders arranged to pay them a bribe to claim that the body was stolen while they slept.
Ang problema kasi, pag sinabi ng mga itong guards na ito na tulog sila, kawawa din sila. So they agree in exchange for the promise that if this came to the attention of Pilate, the priest would vouch for them. So Matthew claimed that this was the official story given out the time that he wrote his gospel, some 30 to 40 years after the fact. So yan, in Matthew chapter, yung Matthew po ay naisulat ng 60 to 70 AD. Not actually at that point or at the time na nung buhay na maguli si Jesus Christ. So 60 to 40 AD talaga ang indication ng writing or authorship ng Book of Matthew. And so maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay po sa ating live streaming tonight. Shout out po sa mga patuloy na nakasubaybay. Ang atin pong napakabait na anak ng Heaven of Worship founder, Louis Solmerin. Ma'am Louis, Brother Au, Sister Palma, Brother Nico from Italy, Pastor Eleuterio, Brother Franz, Pastor Marlon, Sister Ogawa from Japan. Yan. Pag wala na tayong sound, katulad niyan, wala tayong sound sa live stream, namatay na naman. Unti-unting nag-fade out. Hindi ko alam anong problema nito. Simula nung nag-update itong Streamlab, ganito na nangyari. Yan. So, reconnecting. Shout out po sa mga nakasubaybay ngayon. Thank you po. Nawawala po yung audio natin, kaya pasensya na lang, no. Kailangan kong i-turn on, i-remove and i-turn on yung audio natin. Ewan ko bakit ganun. Progressively siyang umihina hanggang sa mawala. Kaya kailangan kong magpalit ng Streamlab to OBS. Magpa-practice ako mamayang mag-OBS live. So, continue po tayo. 147 na po tayo. Ito po yung 147th event. Sa mga bago lang o first time na nanonood, 154 events po ito. At kung na-miss nyo po yung from first to 140 plus, ay chat nyo lang po ako. I will send you all the links of this chronological order. Kasi napakaganda yung shinare ni Pastor Marlon eh. Nung last time nating sabi niya, maraming tao nakatuon sa second coming. Pero sa first coming, hindi alam ng mga pastor, ministers, and teachers of the Bible, maging ako kung hindi ko talaga pinag-aralan itong chronological order, hindi ko siya maisunod-sunod talaga. No? At napakaraming enlightenment kung alam nyo lang, kung nasubaybayan yung mga past, may mga dahilan kung bakit yung parable ay kung bakit patungkol sa mustard seed, patungkol sa ubasan, kailan nangyari yon, di ba? Bakit yung parable ng mayaman at saka ni Lazarus ay bakit Lazarus ang pangalan niya doon? So napakarami na natutunan natin. And I encourage you na panoorin niyo ulit yung mga past lessons natin. Gandang gabi po, Sir Franz. Yes po, i-chat nyo lang po yung inyong tanong dito sa chat box. And we will answer it later after ng atin pong teaching. Meron po tayong question and answer segment. So, sa 147th appearance, number 3 ni Jesus Christ ay kay Pedro na siya nagpakita. So, tumakbo nga si Pedro sa tomb and then, ngayon, sabi dito sa Luke 24:34, saying, "The Lord is risen indeed and has appeared to Simon." So, kung paano man at ano man ang ginawa nila, hindi natin alam.
possible, ito yung mention nung nag-appear kay Simon ay nung nangingisda siya. Pero mas marami kong nakita na hindi yun yung panahon na nangingisda siya. So Peter doesn't even mention this appearance in his own writing. Wala siyang sinabi. One of the men who had seen the Lord on the road to Emmaus recounts that the Lord told them that Jesus had indeed appeared to Simon. Sabi nga, yung 'di ba na-meet ni Jesus Christ yung dalawang stranger na papunta sa Emmaus. At Emmaus pala, Emmaus ang ano nito, ang pronunciation. Sinabi niya rin na na-meet na niya si Peter. So Paul confirms this fact in 1 Corinthians chapter 15 verse 5 with similar reference. And then next, appearance number 4 po ay yun nga yung dalawang disciple na on their way to the road to Emmaus. Babasa po ito sa Mark chapter 16 verse 12 to 13 and Luke 24:13 to 35. At very momentous itong segment na ito, itong no display. Oo, yun ang problema. No display ano. So ayan, may display na. So, nagkaroon ng appearance ngayon nung papunta na sa Emmaus yung dalawang stranger. And we no longer know where Emmaus was located. Yan ang problema din kahit sa map or old map. Merong old maps nakalagay Emmaus pero iba-iba kaya wala talagang exact location ngayon kung saan tong Emmaus na to. But it was near Jerusalem, 5 to 7 miles. Nakalagay yan sa Bible. So the two disciples were on their way home after being witness of what happened to Jesus in Jerusalem. So from Jerusalem to the Emmaus. Ngayon habang naglalakad sila, dismayado sila at pinag-uusapan nila na ayun nga na si Jesus Christ ay namatay, inaasahan nila na siya na yung hari na maghahari sa Jerusalem. So while discussing this, Jesus comes along and begin to travel with them, sharing their conversation. So they are prevented from recognizing him as he questions them regarding their discussion. Kaya hindi talaga nila ma-recognize. I don't know kung anong dahilan kung bakit hindi nila ma-recognize So maybe isang possibility talaga dito, yung glorified body ni Jesus Christ nung siya ay nag-resurrect is more talagang tulad nga ng promise, no? There's no possible no spot and blemish. Kasi kung talagang face to face sila, magkakasama sila, nag-uusap, imposible talaga na hindi niya ma-recognize, hindi nila ma-recognize. Imposible. Maliban kung hindi sila totoong disciple. Pero disciple sila kasi alam nila yung pangyayari. Alam nila lahat. At may na-realize sila sa bandang huli. So mamaya i-share natin yun. So they tell him that they were hoping that Jesus would have been the Messiah. But now that he has been tortured and killed, they're not so sure. Nung una talagang firm sila si Jesus Christ talaga yun siya yung maraming tinutukoy sa Biblia. Pero bakit ganun namatay, inilibing? Kitang-kita namin siyang namatay sa cross. So like most Jews, they hoped the Messiah would be a glorious figure like David or a warrior king, di ba? Kaya marami talagang dismayado. And halos nabuwag talaga yung samahan ng mga disciples that time. Halos nagkanya-kanya sila ng lakad. So, in the Old Testament, in Isaiah chapter 53 verse 1 to 12, sinasabi nga rin dyan sa chapter 53 verse 5 ata yun o 6 na tayo yung mga tupang naligaw at nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit yung kasalanan ay ipinataw niya or siya ang sumalo instead na tayo. So, siya'y namatay, sabi nga doon. So, Jesus Christ presented the Messiah as a figure of suffering and servanthood. So many Jews saw this as a personification of themselves even to this day. Parang sinasabi nila na yun mga Hudyo daw yun. Hanggang ngayon, di pa rin sila naniniwala Parang sinasabi nila na sila daw yun. Pero ang totoo, si Jesus Christ talaga yung tinutukoy doon na namatay. At nasugatan. So, si Jesus Christ.
in-expound ni Jesus Christ while they were on the road. Actually, ang daming pwedeng mapag-usapan sa ganong uri ng travel eh. Biruin mo, magta-travel ka ng 5 to 7 miles. 1 mile is equivalent to almost 3 kilometers. So, 8 times mo sa 5 na lang, sabihin natin. Di ba? 15 kilometers. Ilang ilang oras yon na paglalakad. At sabi nga, Jesus Christ presented himself or he expounded the Messiah from the law of Moses, yung Torah, and sa Psalms at saka sa prophets, yung book of prophets. Kaya napakarami na in-expound ni Jesus Christ patungkol sa kung sino ba talaga ang Messiah. So, dito sa appearances na ito, may two figures nga na tinutukoy. Jesus Christ is the Lamb of God, and yun yung equivalent ng suffering servant. And he is also typifies as the Lion of Judah, which is the glorious King. And eto, napakaganda nitong figure na to. Nakita ko to sa Google lang. That yung lion, ang reflection niya is yung lamb. Diba? Ganun nga si Jesus Christ. He is really God. Diba? But because he partook the flesh of man, he became the lamb, a sacrificial lamb, para i-purchase tayo sa ating mga kasalanan. Grabe, no? To become the atonement for sins ng whole world. Sabi nga, behold, the Lamb of God that take away the sin of the world. So he is a suffering servant. It wasn't the Jews who were Isaiah's model for his suffering servant. Hanggang ngayon, maraming mga Hudyo, nananatiling Hudyo, they believe na ang Isaiah 53 ay sila daw yung tinutukoy doon. It was the Messiah that he was talking about. Si Jesus Christ yun. Jesus' suffering was not a repudiation of his claim as Messiah. It was confirmation actually that he was truly the fulfilling all that was written about him in the Old Testament. So this was a stumbling block for Jews hanggang ngayon. Stumbling block pa rin para sa kanila si Jesus Christ. And Jesus explains this to these two disciples. Nakakatuwa dahil maraming mga rabbi ngayon ang nako-convert sa Christianity. And let's keep on praying na maraming mga Israelites ang maligtas, maging part sila ng church. Even though kahit hindi man sila maging part ng church, as a dispensationalist, I believe that God has a separate program for the Israelites. So, hindi ako more on covenantalist or federalism pagdating sa continuity and discontinuity of the church. At kung gusto niyo malaman yung continuity and discontinuity, meron po tayong dispensation and covenant na subject. Free po yun na mapanood. Just visit our YouTube account. Punta lang po kayo sa Katupa. Yan. Katupa, and then yung my name, Roderick De Vera. Doon po makikita niyo yung mga playlist natin. Punta kayo sa playlist, makikita niyo doon yung per subject. Ang mga subject natin, tulad ng Life of Christ, kaso from 1 to 3 pa lang ang na-upload ko doon. This week, tatrabahuin ko yung ibang video na i-edit. So, watch po natin yung continuity and discontinuity of the church. So, and number 2 natin, patungkol po sa appearances po ni Jesus Christ, number 4, sa Road to Emmaus. Yung two figure, ulitin ko, is a suffering servant, and yung second po is glorious Savior or King like David who saved his people. So Jesus in his resurrection defeats man's greatest enemy, which is death. Talaga, yun yung isang pinakamatinding kaaway ng sangkatauhan ng kamatayan. So, praise God. At patuloy po tayo. 149th event. Hindi. Tuloy po natin. Meron pang continuation dito sa two disciples. Ang huling-huling ginawa nila, no, nung nakarating na, inayan ng dalawa si Jesus Christ sa kanilang tahanan. And this was the nature of what Jesus taught. Nakakatawa kasi si Jesus pag inaanyayahan siya sa tahanan, no, pumupunta siya. Pero may isang pagkakataon na alam ko sa Bible na siya mismong nag-aya sa tahanan at walang iba kundi kay Zacchaeus. And
sa Revelation chapter 3 verse 20, si Jesus Christ na mismo ang kumakatok sa pintuan at naghihintay siya doon na kung sino man na magbubuksan ay makikisama siyang kakain. So it is a fellowshipping uh, word ni Jesus Christ din ng Revelation, di ba? Kaya doon talaga mahirap maghihilig si Jesus Christ sa ano sa fellowshipping na eating. Talagang ang fellowshipping eating pala, fellow eating, ganun. Yung fellowship niya, mahilig siya sa pagkain talaga. So this was the nature of Jesus taught this to disciple along the road. So as darkness approached, they invite him to spend the night with them, and as they ate, and Jesus blessed the meal. So they recognize him, and he disappears from their sight. So they return to Jerusalem to report this to the apostle. Biruin mo, layo ng nilakbay nila, no? Say 5 to 7 miles. And then, pagdating nila doon, nagkaroon ulit sila ng energy na, ay grabe, si Jesus Christ yon. Recognizing that yung nag-break of the bread na ganun and how He blessed the bread, alam nila eh. Therefore, talagang totoong disciple ito. Kasi pero wala sa 12 disciples, ano po? Pero alam niya eh. Alam nila na nature ni Jesus Christ yung ganong uri ng pag-bless sa pagkain. Marahil they are also one of those 5,000 men na pinakain ni Jesus Christ. Dahil alam din nila kung paano niya i-bless yung pagkain. Even though wala siya, no, wala silang dalawa dun sa table at the Last Supper, but they know and they recognize how Jesus blessed those food. Kaya tayo mga Kristiyano, we have to bless our food before we eat. Huwag tayong mahiya sa pamilya natin na ipagmalaki natin si Jesus Christ. Na kahit sa pagkain, whenever we bless the food, that's already our Holy Communion. Kasi ganun yung ginawa ni Jesus Christ. Sabi nga niya, di ba, for the remembrance of me. Di naman particularly, kailangan mayroong kang walang lebadurang tinapay kapag magkakaroon ng Holy Communion, mga kapatid. Kasi culturally, contextually, historically, kung bakit tinapay, kasi wala naman silang kanin noon. 'Di ba? Kung bakit tinapay ang gamit. Kung bakit hindi rin Coke, kung bakit hindi rin tubig, kasi yung wine, talagang yun yung part na ng kanilang diet, part na rin ng kanila, ibig ko sabihin, part ng kanilang pagkain. Dahil minsan, paggabi, ay malamig, nagpapainit sa katawan yon. But hindi yun yung wine na nakakalasing. So, maraming Greek word na wine sa Bible and hindi ko na lang i-share ngayon. Pero one time i-share natin yon. At totoo na kailangan bilang mga anak ng Diyos, maging bold tayong mag-pray. Hindi ibig sabihin nasa Jollibee ka, hiyang-hiya kang mag-share o mag-pray. Ayan, pa-fade away na naman yung boses natin sa live. Fade away na naman. Saglit lang po, ano. So yan, our audio was restored. Kaya ulitin ko po mga kapatid, huwag tayong mahiya na mag-pray sa pagkain kasi part talaga yan ng pagiging or pag-model ni Jesus Christ sa atin. Every time na nagkakaroon ng fellowship na may pagkain na involved, Jesus always bless the food. 'Di ba? Talagang kailangan i-acknowledge natin yung grace ng Panginoon. Kaya ang Holy Communion, every communion could be holy. Kasi hindi naman ang nagpapabanal sa pagkain ay yung pagkain lang, di ba? Noon, possible kasi may pagkain na banal or clean at saka may pagkain na unclean. Pero ngayon, nilinisan ng Panginoon through what? Through prayer. So, every time that we eat,
kailangan i-bless natin, and that is already Holy Communion. Remembering when you are praying that syempre bread, katawan ni Jesus Christ daw, bread, ano. Kasi wala naman silang kanin noon eh. Kaya talagang ganun. Pero yun talaga yung part ng diet nila, pati yung wine. Ngayon sa Pilipinas, in context, no, puro kanin. So pwede kahit kanin lang. It could be a Holy Communion. Basta if we commune, we remember that once Jesus Christ died and rose again. At ang mahalaga dun is yung fellowship, 'di ba? Na sabi nga sa Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kaya tanghali man 'yan, agahan man 'yan o hapunan, that could be a Holy Communion. Lalo na kapag magkakasamang family, don't forget to pray when you eat talaga. Kahit nasa Jollibee ka, kahit nasa restaurant, kahit simpleng naglalakad ka na nagme-merienda, may hawak kang pagkain, just say thank you Lord, or appreciate God's goodness, that is it is a grace talaga. One time meron akong estudyante na na-meet ko ulit sa Bible school. Siguro mga 10 years ago, biglang nagkita kami, kasama ko yung misis ko, and then yung estudyanteng yun. I think siguro accidentally lang kaming nagkita doon sa SM Rosales. And then, nung, nung nagbigay siya ng candy, and then naalala niya daw yung tinuro ko. Sabi niya, nung inopen niya yung candy, sabi niya, thank you Lord, and kinain niya yung candy yon. At sabi niya, alam mo, sir kasi tawag nila, Kuya Eric, yan. Kuya Eric, hindi ko talaga makakalimutan yung tinuro niyo sa akin. Saka kahit teacher ako doon at pastor na, kuya ang patawag ko sa mga ading ko or mas bata sa atin. So sabi niya, hindi ko po makalimutan yung tinuro niyo na kahit candy lang, sabi niya, magpasalamat kayo sa Panginoon. And hanggang, yun, dala-dala daw niya kahit saan siya magpunta, kahit anong kakainin niya, isusubo niya. She always say, thank you Lord. At hindi ano yun, hindi kawalan yun. Pagpapakita yun na tayo mga Kristiyano talaga and Jesus Christ prayed for the food. So anything that comes inside our mouth, kailangan mag-glorify si Lord by giving thanks. Amen po ba? So, ayan po. Ayan. Sineshare po ni Brother Inri, Alamedas Peñas, kubos daw ang tawag sa Middle East yung walang yeast o libardurang tinapay. Dito naman sa atin, hopya. Kasi walang libadura yung hopya. Pero may palaman yung hopya. Pero yung balat kasi ng hopya, walang libadura din yun. Kaya ganun siya.